Ito, mga kababayan, yung sunod. Kay Basti Duterte tayo. Yung sunod, mga kababayan, kay Basti Duterte na kung saan ay, kung naalala ninyo noon, no? Si Basti, ang sabi niya kay General Torre, makipagsuntukan siya. Yeah? Kung nasapak ko yung mukha mo, ganyan-ganyan. Kung masuntok lang kita, ganyan-ganyan. Nung hinamon siya, naghamon ng suntukan kay General Torre, pinalagan, anong ginawa ni Basti? Lumipad ng Singapore. Tapos, nung umuwi na si General Torre, tapos na yung araw, nagtawag ng rematch. Yeah? Kasi sabihin matapang daw sila. Ganyan mga DDS, di ba? Kunwari matapang. Ganyan-ganyan, naghahamon. Ngayon mga kababayan, si Basti Duterte naghamon ng charity boxing kay Trillanes. Ito mga kababayan. Breaking news ito December, December 4, 2025. Ang sabi, Basti Duterte hinamon si Trillanes ng isang charity boxing bago matapos ang taon. Ayan na, mga kababayan, Basti Duterte hinamon ng charity boxing si Trillanes bago matapos ang taon. Pag ito pinalagan ni Trillanes, mga kababayan, ewan ko kung sisipot si Basti. Hanapin natin. Alam ko na sa TikTok to nagsalita siya Ito, Basti Duterte hinamon si Trillanes ng boxing. Ito yun mga kababayan. Sana meron. Uy, hala. Ayan ito mga kababayan. Senator Trillanes at Manny Pacquiao sa privilege speech sa Senado. Ay, hindi to. Ito yun mga kababayan, Ito. Ayan. So, ayan po yung video. Actually, mga kababayan, hindi yata ito, ito. Si Barbie Basti, naghahamon na naman. Tapos iba pa yung hinahamon niya, si Trillanes pa yung hinahamon niya. Uy, Basti, Barbie. Diba? Naku po, naghahamon naman ng duwag, no? Alam niyo mga Duterte, mga duwag talaga kayo, no? Puro kayo hamon ng hamon, tapos umaatras naman kayo. Kung ako sa'yo, shit, Basti, no? Nagpapa-Barbie ka na lang, Basti, no? Huwag ka na maghamon, Basti, no? Sanay na mga tao sa'yo, no? Sanay na yung mga tao sa'yo, Basti, na ikaw isa kang Barbie. Sige, patuloy niya ang pag-aamon mo, Basti. Ganon din naman Umaatras ka naman duwag ka naman duwag, Basti. Uy, diba? Kerwin. Yun po yun. Balita ako sa iyo Isa ka daw fake news Buti nga yung anak niya. Sa totoo lang mga kababayan, hindi na po ako nagtaka. Kung ganyan sila. Just for record. Diyos ko, mga kababayan. Nangyari na yan. Nangyari na yan noon nung hinamon niya si General Torre. Walang nangyari. Oo. Ay, nako. Diyos ko, Basti. Isa lang ang masasabi ko. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Basti. Itigil mo yan. Itigil mo yung katangahan mong yan. Si Pulong ganyan din ang ginagawa. Hamon ng hamon. Noong ipinatawag. Anong sabi niyo si Claire Castro? Iba na kasi ngayon. Hila mo, buntot mo. Tigil-tigilan nyo yan. Wala nang kwenta yan. Pinalagan ka nga ni General Torre. Anong ginawa? Nako. Diyos ko po. Tapos ngayon si Trillanes pa ang hahamunin mo. Putang ina, Basti, pag pinatulan ka ni Trillanes, talaga tatambling ka. Hindi mo ba inisip na si Trillanes? Sanay sa training yan? Sanay sa training yan. Diyos ko naman. Basti, ikaw anong training mo? Kalaki-laki ng tiyan mo, puro ka lang surfing, inom, videoke. Diyos ko po. Pag ikaw nasapok niyan, sa totoo lang, alam mo, Basti, iba kasi ang katawan na lumaki dahil sa dahil sa alak. Iba yung katawan na lumaki dahil sa
Chuchongge. Pagchuchongge. Tapos si Trillanes na naman ang hamunin mo ngayon. 'Di ba? Diyos ko naman. Ma'am Lisedi Lizo, may love shoutout po sa iyo, ma'am. Lisedi Lizo. Kung ako si Trillanes, di ako bababa sa kanyang level. Adik yan si Basti, sabi ni Ma'am Cheryl Mujo. Ayan. Alam niyo sa totoo lang mga kababayan, mas gustuhin kong patulan nito. Sana makarating kay ano yan. Si Risa Forcilo po sa inyo. Sana makarating yan kay Senador Trillanes. Ngayon mga kababayan, kapag nakarating yan kay Senador Trillanes, si Bato nga, kita nyo si Bato, hinahamon si Trillanes. Anong sabi ni Trillanes ngayon? Nasaan siya ngayon? Asaan siya ngayon? Di ba? Ba't sabi-sabi pa siya, Trillanes, ngal ka na ngak-ngak diya. Kaya ikaw pa mag-serve ng warrant, pusa, samahan mo ako. Ganon. Ngayon, asaan si Bato? Pag ito, sana makarating kay Trillanes ito, mga kababayan, itong hamon ni Basti. Nang malaman ni Basti kung ano yung katotohanan. Ano yung totoo. Di ba? Ay, Diyos ko talaga. Nakita nyo naman si Trillanes kung ano ang ginawa ni Trillanes dyan sa angkan mo. Ito Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga. Oh. Pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon. Wala. You're just as stupid as the journalist that asked you. Hindi naman kita hinamon, sinabi ko talaga. Pag nagsuntukan tayo, bubugbog kita. Hindi kita hinamon. Pag nagsuntukan tayo, mabubugbog kita. Basti, wag masyadong confidence. Wag masyadong confidence sa sarili na pag nagsuntukan, mabubugbog. Natural. Saan ka ba nakakita na nagsuntukan gamit paa? Pag nagsuntukan, bugbugan yan. Suntok Saan ka ba nakakita na nagsuntukan gamit paa? Tadyakan. Hindi nasuntukan yun, tatadyakan na yun. Di ba? Tinadyakan ng tawag doon. Di ba? Diyos ko naman, tapos ngayon maghahamon ka. Ay, naku, Basti, tigil nyo na yan. Alam nyo, ang style ninyo, nakakasawa. Sa totoo lang, nakakasawa kayo, mga Duterte. Hindi nyo ba napansin, nakakasawa kayo, sinuka na kayo ng taong bayan. Pagkatapos mag-ingay ni Pulong ikaw, pagkatapos mo mag-ingay si Sara naman, hindi ba kayo nasasawa? Kung ganyan ang estilo ninyo para mapansin kayo ng taong bayan kasi tatakbo kayo sa national government sa 2028, hindi ganyan yung pamamaraan. Para mapansin kayo ng tao at iboto kayo, gumawa kayo ng ikakabuti dyan sa mga constituent ninyo. Bago ka maghamon ng suntukan, linisin mo. Linisin mo yung droga dyan sa Davao. Kamakailan lang 2 estudyante. Nakita nyo, 2 estudyante na naman nakuhaan ng shabu 300,000. Tapos yung isa na namang bypass operation. Diyos ko naman. Di ba? Para hindi ganyan pamamaraan yung gagamitin nyo para umingay kayo. Di ba? Hindi ganyan. Gumawa kayo ng mabuti dyan sa lugar ninyo. Kasi yung lugar nyo pugad talaga. Kung may agila, pugad ng droga dyan. Lugar ninyo. Kita ninyo Davao. Estudyante, Diyos ko naman. Student, nahulihan ng 300 droga. Diyos ko naman, mga kababayan, bago lang to, mga kababayan. Estudyante na kuhaan ng halos 4 na milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa check. Ayan ABS-CBN. ABS-CBN yan post ng ABS-CBN. Basahin nyo po. 2 estudyante sa Davao City nahulihan ng higit 300,000 na halaga ng umano'y marijuana. Kita nyo yan, mga estudyante na. So anong ginawa ng mga local government dyan? Tapos, ang lakas ng loob ninyo magpa-interview. Ang lakas ng mga podcast ninyo dyan. Diba? Tapos yung mga kabataan dyan nalulong. Diyos ko naman. Sa pang-malaking balita na harap sa reklamong drug. Reports say 3,800 people have died in anti-drug. Diyos ko naman. Ng pamahalaan ng 65 milyong
Balita mula sa Davao City. Nasabat ng kapulisan ang isang iniinalang drug den sa isinagawang joint bypass operation ng Police Station 3 Talumo Drug Enforcement Unit at City Drug Enforcement Unit sa Purok Jes, Libay Road, Barangay Baguguer, Davao City. Ayon sa report, 4 na kataong naaresto, kabilang ang isang estudyante. Kinilala sila sa mga alias na Arot, 27 anyos, Baste, 26 anyos, Yansoy, 18 anyos na estudyante at Picoy, 30 anyos, pawang mga residente ng Bagugalera, Davao City. Nakumpiska mula sa mga sospek ang iniinalang shabu at iba pang drug paraphernalia na isinailalim na dokumentasyon bilang ebidensya. Kasalukuyang nasa kustudiyan ng kapulisan ng Talubong Police Station ang nadakip at nakatakdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinori naman ni Talubong Police Station Commander Police Major Genesis Oriel. Kita ninyo, mga kababayan? Diyos ko, mga kabataan, lulong na. 'Di ba? Tapos, anong unahin ninyo? Anong unahin ninyo, mga kababayan? Anong unahin ni Baste? Yung hahamon ng suntukan? Yung hahamon ng kabulastugan na wala namang mapapatunguhan? 'Di ba? Samantalang yung kanyang mga nasasakupan, ultimo estudyante. Diyos ko, pagtatakpan pa yan ng mga taga Davao ang nahuli na yan. Tatakpan talaga nila kasi nakakahiya eh. Mamarites Mos ni Hilo po. Pagtatakpan nila yan kasi nakakahiya. Kita ninyo, ang lakas ng loob maghamon. Bago ka dapat maghamon, Baste, wala kang problema. Dapat ang ihamon mo dyan, kayo mga adik, ganun. Maghamon boxing. Diyos ko, wala kang, Baste, wala kang training sa pagdating sa ganyan. Oo, lumaki lang yung katawan mo kasi German ka. Wala namang German payat eh. Maliban na lang kung lulo ng lulo. Papayat talaga. Oo, walang German na payat. Lahat na kadalasan German matataba. Oo. Kaya hindi porkit malaki katawan mo ay kung may hamunin ka ay matatalo ka. Tanga. Baste, mag-training ka muna. Tigilan mo yung paghahamon mo ng ganyan. Nakakahiya kayo. Ang hilig ninyo mag-iingay. Ganyan ba ang teknikan? Mag-iingay kasi may balak na tumakbong senador, may balak na tumakbong vice presidente. May bali-balita pa naman ako na tatakbo kang vice kay Sara. Parang dalawa yata kayo, vice at president or magsisenador yata kayo. 'Di ba? Diyos ko, hindi kayo mananalo, oy. Tigil-tigilan niyo yung mga kakuwanggulan ninyo, mga hangal, mga tanga. Diyos ko. Diyan na lang kayo sa Davao. Oo, diyan na lang kayo. Huwag na kayong lumipad pa sa national politics. Diyos mo ko. Wala na nga nagawa si Pulong naging kongresista. Wala rin nagawa si Sara. Dadagdag ka pa. Ay, Diyos ko naman, itigil nyo yan. Oo. Diyos ko, hindi ba kayo nananawa? Si Bato, walang ginagawa. Si Robin, walang ginagawa. Diyos ko naman. Tapos dadagdagan nyo pa na mga ganyan. Diyos ko. Okay lang sana kung napaganda niyo yung lugar ninyo. Pag pinapaganda ng presidente, natatakot na nagagalit kayo kasi inaagawan kayo ng proyekto. May pasabi-sabi pa si Sara na nagpasalamat ako sa China kasi nagbigay sila ng pondo. 2018 pa yan ng China kay Digong. Hindi inano ni Digong, hindi pinansin. Kaya ang ginawa, pinagpatuloy ni PBBM. Kasi bakit? Kaya hindi yun pinansin ni Digong, mga kababayan. Yung donation ng China kasi wala siyang makuha doon. Wala siyang makurap doon. Walang kickback. Bakit? Dunit ng China yun eh. Di ba? Ay, Diyos ko naman, mga kababayan. Di ba, mga kababayan? Yun. Kaya yan ang rason nila ngayon na pati si Trillanes, hinahamon na ni Baste ng suntukan. Naku po, bago daw matapos ang taon, charity boxing daw. Naku po, Diyos ko naman. Alam mo, hindi ka nga sumipot kay General Torre. Hindi ka sumipot kay Carbonell. Tapos ngayon, si Trillanes ang hamunin mo, putang ina Baste. Baka pulutin, magdugo-dugo yung nguso mo. Baka mangangamote yan. Magkukulay violet, magkakaroon ka kay Mito sa mata. Oo, wag ka na maghamon Baste. Malaki lang yung katawan mo, pero puro hangin. Diba? Diyos ko naman. Tigil-tigil nyo yan. Wala na kayong kwenta dyan sa mga nasasakupan ninyo. Tanggap lang kayo ng sahod. Tapos ngayon maghamon pa kayo. Diyos ko naman.